Let him go. Sa isang liblib na isla sa baybayin ng Scotland, namumuhay mag-isa si Mason sa isang abandonadong parola, kasama lamang ang kanyang tapat na German Shepherd. Mula sa bintana, pinapanood niya ang pagdating ng isang lalaki at ng pamangkin nitong si Jessie sakay ng bangka na may dalang kanyang lingguhang suplay. Isinasagwa ni Jessie ang maliit na bangka hanggang sa pampang at tahimik na iniiwan ang mga suplay sa labas ng isang maliit na kamalig. Kahit hindi pa niya kailanman nakikita ng harapan si Mason, nag-iiwan siya ng munting regalo bago bumalik. Pagkaalis niya, lumalabas si Mason at kinukuha ang mga suplay ngunit sadyang iniiwan ang regalo. Umiinom siya ng vodka, pinapakain ang aso, at nagpapalipas ng oras sa paglalaro ng chess mag-isa habang nakikinig sa radyo. Gabi na, at tulad ng maraming gabing nagdaan, bigla siyang nagising mula sa isa na namang kakila-kilabot na bangungot. Sa mga sumunod na buwan, ipinagpatuloy ni Mason ang parehong tahimik at paulit-ulit na rutina. Isang araw, habang ihahatid ni Jessie ang mga suplay, sinabihan siya ng kanyang tiyuhin na magmadali dahil nagsisimula ng sumama ang panahon. Tumango siya, ngunit sa halip na iwan ang mga suplay sa kamalig tulad ng dati, lumapit siya sa pintuan at kumatok. Binuksan ni Mason ang pinto at, nang hindi gaanong nagsasalita, kinuha ang mga suplay at diretsahang sinabi na huwag na siyang umakyat pa roon. Pinatigil siya ni Jessie at sinabi na karamihan sa mga tao ay magsasabi man lang ng salamat. Sa halip na isara ang pinto ng marahas, tahimik lang niya itong isinara. Inis na sumigaw si Jessie na hindi siya natatakot dito. Iniwan niya ang regalo sa may pintuan at bumalik sa bangka. Tinawag siya ng kanyang tiyuhin na magmadali dahil lumalakas ang hangin at gumugulo ang alon. Sa kabila ng lumalalang panahon, sumakay siya sa maliit na bangka at nagsimulang magsagwan palayo sa parola. Tumangala ang aso ni Mason sa kanya. Halos maabot na ni Jessie ang kanyang tiyuhin nang biglang bumagsak ang malakas na alon sa bangka at ito'y tumaob. Nakita ni Mason na lumulubog ang bangka. Agad siyang tumakbo palabas, tumalon sa sarili niyang bangka, at nagtungo sa maalon na dagat. Sumisid siya sa tubig at nagawang mailigtas si Jessie mula sa pagkakasabit sa lambat. Ibinalik niya si Jessie sa bangka. Matapos ang ilang tensyonadong sandali ng pagdiin sa dibdib, sa wakas ay umubo siya at lumabas ang tubig. Pagsapit ng gabi, nagising si Jessie at mahinang tinanong kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Bumontong hininga si Mason bago tahimik na sabihing nalunod ito. Tahimik na umiyak si Jessie habang pinapanood siya ni Mason na may bahid ng lungkot sa mga mata. Kinabukasan, sinuri ni Mason ang pamamaga ng paa ni Jessie at pinalitan ang tilang nakabalot dito. Tinanong ni Jessie kung bakit hindi pa niya ipinapaalam sa iba ang nangyari, ngunit sinabi lamang ni Mason na magpahinga siya. Nagbuhos siya ng vodka at uminom. Iginiit ni Jessie na kailangan siyang ibalik dahil hahanapin siya ng pamilya niya. Tinanong din niya kung ano ang ginagawa ni Mason doon dahil sabi ng tiyuhin niya matagal nang hindi gumagana ang parola. Kalmadong sinabi ni Mason na wala na talaga siyang pamilya dahil namatay ang kanyang ina ilang taon na ang nakalipas at ang tiyuhin niya ang nag-alaga sa kanya. Idinagdag pa niya na hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Tumayo siya at naglakad kasama ang aso, iniwan si Jessie na naguguluhan. Maingat na bumangon si Jessie at nagsimulang maghanap ng mga palatandaan kung sino talaga si Mason. Nakakita siya ng kutsilyo at itinago ito para sa kaligtasan. Pilay siyang bumalik sa kama nang marinig ang tahol ng aso. Makalipas ang sandali, pumasok si Mason. Gabi na naman at napaungol si Jessie sa bangungot. Lumapit si Mason upang pakalmayan siya, ngunit bigla niyang inilabas ang kutsilyo. Hindi natinag si Mason at sinabing panaginip lang iyon. Matapos siyang payapain, maikli niyang ipinaliwanag kung paano tamang gamitin ang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Sinuri niya ang bukong-bukong nito, ngunit hindi pa rin bumababa ang pamamaga. Kinabukasan, tinulungan niya si Jessie sa banyo at umupo upang iguhit ang kanyang aso para pakalmayan ang isip. Sa mga sumunod na linggo, nasanay sila sa tahimik na rutina.
Unti-unting naging malapit si Jessie sa aso, na ikinatuwa ni Mason. Isang araw, ibinalik ni Jessie ang hindi nagalaw na mangkok ng lugaw habang pinapanood si Mason na abala sa paglalaro ng chess mag-isa. Tinanong niya kung paano nito nakilala ang kanyang tiyuhin. Sumagot si Mason na magkasama silang nagsilbi sa Royal Marines. Tinanong niya ang pangalan ni Mason, ngunit sinabi nitong hindi iyon mahalaga. Kaya ang pangalan ng aso ang tinanong niya. Inamin ni Mason na hindi niya ito pinangalanan. Masayang pinangalanan ni Jessie ang aso ng Jack. Tumingin siya sa chessboard at sinabihan si Mason na ilipat ang itim na reyna sa F2. Nang gawin niya ito, ngumiti siya at sinabing checkmate. Muling sinuri ni Mason ang sugat at mabigat na sinabi na ito'y may impeksyon. Iminungkahi ni Jessie na pumunta sila sa ospital, ngunit umiling si Mason at sinabing kukuha siya ng mga kailangang gamot sa mainland. Pagkaalis niya, tiningnan ni Jessie ang kanyang mga guhit at humanga. Napansin niyang binuksan pala ni Mason ang kanyang regalo, isang maliit na paperweight na may munting parola sa loob. Sa mainland, pumasok si Mason sa isang butika na nakayuko ang ulo, iniiwasan ang mga kamera. Bumili siya ng gamot at umalis. Samantala, sa London Hall, tinanong ng isang komiteng parlamentaryo ang hepe ng MI6 na si Manafort tungkol sa paglabag sa privacy ng mga mamamayang Briton. Inakusahan ang ahensya ng pagsubaybay sa tawag, email, at CCTV upang buuin ang isang advanced surveillance system na tinatawag na THEA. Sinabi ni Manafort na nakatutulong ang THEA sa MI6 upang makagawa ng mas mahusay na desisyon at mas mabilis na matukoy ang mga banta. Ngunit hindi niya nakumbinsi ang komite at sinabihan siyang iniimbestigahan na rin siya at ang punong ministro na si Fordham. Kalaunan, ipinaalam ni Manafort kay punong ministro Fordham ang nangyari. Sinabi nitong bumaba muna siya sa pwesto dahil may nalalapit na halalan at hindi niya kayang isugol ang iskandalo. Itatalaga raw niya si Roberta bilang pansamantalang hepe ng MI6, at maaaring maibalik ang posisyon ni Manafort matapos ang halalan. Samantala, sa mainland, bumili si Mason ng ilang damit para kay Jessie. Sa punong tanggapan ng MI6, nadiskubre ni Roberta at ng kanyang grupo na ang retinal scan ni Mason ay tumutugma sa isang teroristang wanted dahil sa pambobomba ng embahada sa Algeria. Agad siyang nagpadala ng assault team sa isla. Samantala, maingat na binalutan ni Mason ang paa ni Jessie at ibinigay ang mga damit at matatamis na binili niya. Nagpasalamat si Jessie. Gabi iyon at nagluto si Mason ng spaghetti sa halip na lugaw, na ikinatuwa ni Jessie. Biglang napaungol ang aso at nagsimulang umamoy sa hangin. Napagtanto ni Mason na may mali. Nakita niya ang paparating na assault team na armado. Mabilis niyang pinatago si Jessie sa banyo at sinabing huwag lalabas hanggat hindi siya bumabalik. Lumabas siya na may dalang kutsilyo. May utos ang assault team na patayin siya sa lugar. Pinutol ni Mason ang isang lubid na nagpaandar sa mga bitag na inilagay niya, na nakapagpabagsak sa ilang opisyal. Binuksan niya ang malalakas na ilaw at pansamantalang nabulag ang iba. Nagkaputukan sila at tinamaan si Mason. Sa dilim, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Isang opisyal ang nakapasok sa parola. Inatake ito ng aso ngunit binaril ng opisyal ang aso. Mula sa malayo, nakita ni Mason si Jessie. Binaril niya ang opisyal at binaligtad ang katawan nito upang hindi nakaturo sa kanila ang kamera. Nanginginig, tinanong ni Jessie kung sino ang mga lalaking iyon, ngunit hindi siya sinagot ni Mason. Sinabi lamang niyang maghintay ito sandali habang babalik siya sa loob. Ang unang nakita niya ay ang kanyang aso. Tahimik siyang nagpaalam bago kumuha ng isang burner phone. At tumawag sa isang tao, sinabing wala na siya sa reserbasyon at may dala siyang bagahe. Matapos ang tawag, sinira niya ang telepono. Nang bumalik si Mason, tinanong ni Jessie kung nasaan si Jack. Simple lang ang sagot ni Mason, kailangan na nilang umalis, pabalik sa punong tanggapan ng MI6. Nagulat si Roberta na nagawa ni Mason na pabagsakin ang buong assault team ng mag-isa. Nagpasya siyang ipadala ang isa sa pinakamagaling na operatiba ng MI6, si Workman, upang pabagsakin siya. Kasabay nito, iniutos niyang alamin ng kanyang team kung sino ang babaeng kasama ni Mason sa paglalakbay. Samantala, narating ni na Mason at Jessie ang mainland. Napansin ni Jessie na sugatan siya, ngunit binaliwala lamang ito ni Mason. Naglakad sila papasok sa isang tahimik na kapitbahayan, kung saan may nakita si Mason na isang truck at nagpasya siyang maaari nila itong gamitin.
Sinabihan niya si Jessie na maghintay sa labas habang papasukin niya ang bahay upang hanapin ang mga susi para sa proteksyon ni Jessie. Inabot niya sa kanya ang isang rifle, ipinakita kung paano ito hawakan ng tama, at binalaan siyang huwag ilagay ang daliri sa gatilyo maliban kung kinakailangan. Pagkatapos, pumasok si Mason sa bahay. Habang hinahanap niya ang mga susi, bigla siyang nahuli ng isang batang lalaki at ng ama nito. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Jessie at itinapat ang baril sa lalaki, sinabihang ibaba ang sandata nito at tulungan si Mason. Dahil sugatan si Mason, nangako siyang hindi niya sila sasaktan. Sa punong tanggapan ng MI6, natuklasan ng isang tech specialist na si Madison na may nagmanipula sa mga record ng ahensya at pinalitan ang profile ni Mason ng isang terorista. Ipinaalam niya kay Roberta na si Mason ay dating opisyal ng MI6 na di umano'y namatay sa isang misyon 10 taon na ang nakalipas. Sinubukan ni Madison na i-access ang mga mission log nito, ngunit nagbalik ang sistema ng error na, "File not found." Inutusan siya ni Roberta na ipagpatuloy ang paghahanap. Ilang sandali pa, iniulat ni Madison na may na-intercept na 999 na tawag mula sa isang bukid sa Scotland. Samantala, dumating si Manafort sa isang high-tech na gusali at pumasok sa kanyang pribadong opisina. Nag-login siya sa mga server ng MI6 sa pamamagitan ng isang lihim na backdoor na itinayo niya sa Thea system. Pagkatapos, binuksan niya ang live camera feed sa loob ng punong tanggapan ng MI6. Ipinaalam ni Roberta sa team na ang kanilang target ay hindi isang terorista at dapat buhay na mahuli si Mason para sa pagtatanong. Tinanong niya ang status ni Workman at kinumpirma ng team na papunta na ito sa bukid. Kasabay nito, nagpadala si Manafort ng mensahe kay Workman na hindi na ito ordinaryong misyon, isa na itong Black Kite Operation. Sa bahay, tinapos ng lalaki ang pagtatahi sa sugat ni Mason. Nagpasalamat si Mason at hiningi ang mga susi ng truck. Sinabi ng lalaki na nasa may pintuan ang mga iyon. Napansin ni Mason na nawawala ang bata at tinanong kung saan ito nagpunta. Tinawag ng ama ang kanyang anak, na agad namang lumabas na halatang kinakabahan. Tinitigan siya ni Mason at tinanong kung tumawag siya sa pulis. Tumango ang bata. Kalmadong sinabihan ni Mason si Jessie na magtago at huwag gumalaw. Sa punong tanggapan ng MI6, iniulat ni Madison na tumutugon na ang lokal na pulisya sa tawag. Agad inutusan ni Roberta na sabihan ang mga ito na huwag makialam dahil papunta na si Workman. Tinangka ng mag-ama na tumakas. Binalaan sila ni Mason, ngunit bago pa sila makalayo, may pumutok na baril. Agad napatay ang ama, binabaril siya ni Workman. Inutusan ni Roberta ang team na tukuyin kung saan nanggagaling ang mga putok. Mabilis na hinila ni Mason ang bata sa ligtas na lugar at sinabing manatili ito roon. Lumabas si Mason sa likod ng bahay kasama si Jessie. Pinabagsak niya ang ilang pulis. Sumakay sila sa isang police car at umalis. Sa punong tanggapan ng MI6, sinubukan ni Roberta na makipag-ugnayan kay Workman, ngunit sinabi ng team na pinatay nito ang kanyang komunikasyon. Pinaharurot ni Mason ang sasakyan, ngunit mabilis siyang hinabol ni Workman at paulit-ulit na binangga ang kanyang kotse. Biglang kumabig pa kaliwa si Mason, naglatag ng patibong na pansamantalang nagpahinto kay Workman. Gayunpaman, nakabawi ito at ipinagpatuloy ang habulan. Sa huli, biglang promeno si Mason, na puwersang umabante si Workman, sa kanya ito binangga at nakatakas. Iniwan ni na Mason at Jessie ang sirang sasakyan at lumipat sa iba. Dahan-daang bumangon si Workman mula sa wasak na kotse. May humantong sasakyan at isang babae ang nagtanong kung ayos lang siya. Ilang sandali pa, may dumating na police car. Walang pag-aatubiling binaril ni Workman ang pulis at saka hinarap ang takot na babae. Sa London, tinawagan ni Roberta si Manafort upang alamin ang katotohanan tungkol kay Michael Mason, ang dating miyembro ng MI6 na nakapagpabagsak ng buong assault team ng mag-isa. Sa wakas, ibinunyag ni Manafort ang lihim. Noon, nagpatakbo sila ng isang lihim na programa ng mga elite operatives na kilala bilang Black Kites hindi saklaw ng direktang pangangasiwa ng MI6. Isa si Mason sa mga nauna. Gayunpaman, itinago ni Manafort ang isang mahalagang sikreto, muling binuhay ang programa. Ipinaliwanag niya na mahusay si Mason sa kanyang trabaho hanggang sa may isang misyon na nagbago sa lahat. Inutusan siyang patayin ang isang dayuhang intelligence officer, ngunit sa halip ay pinatawad niya ito.
Piniki ang ulat, at naglaho. Nang tanungin ni Roberta kung bakit niya iyon ginawa, inisip ni Manafort na maaaring nasuhulan siya ng malaking halaga. Binalaan niya si Roberta na si Mason ay isang napakahusay na assassin at kakailanganin niya ang buong unit upang pabagsakin ito. Maya-maya, nilapitan ni Roberta si Madison, na nagsabing may nahanap siyang Black Kite mission files sa backup server ng MI6. Ipinaliwanag ni Madison na tinulungan ni Mason ang isang Iranian scientist na tumakas matapos itong magbigay ng mahalagang intelihensya tungkol sa nuclear program ng Iran sa pamahalaang Britanya. Ngunit sa halip na protektahan, inutusan si Mason na patayin ang scientist. Tumanggi siya. Samantala, tinanong ni Jessie si Mason kung may pamilya siya. Sumagot si Mason na wala, at ang pamilya raw ay nagpapagulo lamang ng mga bagay. Sinabi ni Jessie na mas pipiliin niyang maging magulo kaysa mawalan ng ina at tiyuhin at ngayon, wala na siyang kasama. Sinabi ni Mason na madalas maging hindi patas ang buhay, at walang batang dapat magdanas ng pinagdaanan niya. Hiniling niyang huwag niyang hayaang sirain nito ang kanyang loob. Tumango si Jessie. Ibinigay niya kay Mason ang isang guhit ng aso nito, sinabing kahit papaano ay mayroon siyang si Jack ang kanyang pamilya. Ngumiti si Mason at sinabing dapat niya itong itago. Kalaunan, huminto si Mason malapit sa isang simbahan at sinabihan si Jessie na iyuko ang ulo upang hindi siya mahadjep ng mga kamera. Gayunpaman, nakuhanan pa rin sila ng dash camera ng isang dumaraang sasakyan. Napansin ni Manafort ang alerto ngunit tahimik niya itong binura mula sa sistema ng MI6 at sa halip ay ipinadala ang lokasyon kay Workman. Pumasok sila sa simbahan at binati ni Mason si Arthur Booth, isang dati niyang kaibigan na nagtrabaho sa tech department ng MI6. Dinala sila ni Booth sa kanyang liblib na bahay. Sa loob, sinabihan ni Mason si Jessie na kumuha ng maiinom. Nena si Jessie at sinabing kung gusto niyang umalis siya, sabihin na lang niya ng direkta. Ipinaliwanag ni Mason kay Booth ang sitwasyon na kasama niya sa serbisyo ang tiyuhin ni Jessie at kailangan niya ng ligtas na paraan para makaalis ang dalagita. Nagtaas ng kilay si Booth at pabirong tinanong kung tumatanda na ba si Mason at nagiging sentimental. Umiling si Mason at sinabing biktima lamang si Jessie nasa maling lugar sa maling oras. Sa labas, napansin ni Jessie ang mga gamot na iniinom ni Booth. Ipinaliwanag ni Booth na bago siya umalis sa MI6, tumulong siyang buuin ang TEA, isang advanced surveillance network. Habang naglalogin siya, lumitaw sa screen ang mga profile ni Mason at Jessie. Ibinunyag ni Booth na nang maglaho si Mason noon, lihim niyang pinalitan ang identidad nito sa sistema bilang isang hindi kilalang oil worker. Ngunit ngayon, may nagpalit nito bilang profile ng isang terorista, na may kasamang agarang utos na patayin. Agad na naunawaan ni Mason kung sino ang may gawa ang dati niyang boss na si Manafort. Tinanong ni Booth kung gusto pa rin siyang patayin ni Manafort. Tumango si Mason at sinabing dahil nilabag niya ang mga patakaran, hindi siya titigilan ni Manafort. Hiniling ni Mason kay Booth na burahin ang kanyang profile, ngunit sinabi nitong huli na ang lahat at natukoy na siya. Sa isang buntong hininga, hiniling ni Mason kay Booth na panatilihing ligtas si Jessie kasama nito, ngunit tumanggi si Booth. Nang tanungin ni Mason kung bakit, si Jessie ang sumagot para sa kanya may cancer si Booth. Ipinaliwanag niyang ganoon din ang gamot na iniinom noon ng kanyang ina bago siya namatay. Pasensya na kung pabigat ako sayo. Tahimik na inamin ni Booth na marahil ay may 1 taon na lang siyang natitira. Tumango si Mason nang may simpatsya at tinanong kung maaari nilang dalhin si Jessie kay Kamal, isang taong maaaring makatulong para mailabas siya ng bansa ng ligtas. Mariing tumanggi si Booth, pinaalalahanan si Mason na si Kamal ay isang mapanganib na trafficker at hindi na niya ito kayang harapin, lalo na't wala na ang dating suporta ng MI6. Kalmadong sinabi ni Mason na siya na ang bahala roon. Makalipas ang ilang sandali, napilitan si Booth na pumayag at nagsimulang ihanda ang sasakyan. Sinabi ni Mason kay Jessie na kailangan na nilang umalis. Tinanong ni Jessie kung balak ba talaga siyang iwan doon. Sumagot si Mason na ang kaligtasan niya ang kanyang pangunahing prioridad. Bigla silang nakarinig ng kilos sa labas. Agad na pinagtago ni Mason si Jessie habang hinihintay kung sino man iyon. Ilang saglit pa, nagpaputok si Workman sa pinto. Sumiklab ang isang marahas na labanan, at unti-unting nakakuha ng kalamangan si Mason. Sa gitna ng sagupaan, nahulog ni Workman ang kanyang baril at dinampot iyon ni Jessie.
Itinutok niya ang sandata kay Workman at sinabing pakawalan si Mason. Biglang sinunggaban ni Workman ang baril, ngunit kinuha ni Mason ang isang nail gun at pinaputok ito. Hinila niya si Jesse at sabay silang tumakbo patungo sa sakyan ni Booth. Habang mabilis silang umaalis, nagpaputok si Workman ng ilang bala sa kotse, ngunit nakatakas pa rin sila. Sino iyon? Tanong ni Jesse. Siya, 20 taon na ang nakalipas. Maya-maya, nakatanggap si Workman ng mensahe mula kay Manafort. Di nagtagal, inutusan ni Manafort ang kanyang assistant na ihanda ang Black Kite team. Inabot ni Booth kay Mason ang isang burner phone at binalaan siyang mag-ingat. Pagkatapos, humarap siya kay Jesse at sinabing alagaan niya ang sarili niya. Nagpasalamat si Jesse. Habang nagpapatuloy sila sa biyahe, bigla niyang sinabi na sana'y pinatay na lang niya ang lalaki kanina. Nag-atubili siya at inamin na mali ang pakiramdam ng ganitong pag-iisip, at nag-aalala siyang baka nagiging katulad na siya ni Mason. Maingat na sinabi ni Mason na hindi siya katulad niya. Nangako siyang pagkatapos ng gabing iyon, matatapos na ang lahat at makapagsisimula siya ng bagong buhay ligtas at maayos. Pero mag-isa, bulong ni Jesse. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Mason. Sumagot ito na marahil ay hahanap siya ng isa pang tahimik na isla. Iminungkahi ni Jesse na sumama siya rito, ngunit umiling si Mason. Hindi raw niya gugustuhin ang ganitong buhay palaging nagbabantay at laging tumatakas. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa club ni Kamal. Sinabihan ni Mason si Jesse na manatiling malapit sa kanya. Sa punong tanggapan, inalerto ni Madison si Roberta na may nag-login sa Thea mula sa isang hindi kilalang lokasyon sa labas ng club. Inutusan siya ni Roberta na agad itong e-trace. Napansin ni Jesse ang isang kamera at itinuro ito, ngunit sinabi ni Mason na wala na iyong saysay. Lumapit siya sa isa sa mga bouncer at hiniling na dalhin siya kay Kamal. Samantala, sinubukan ni Manafort na burahin ang lokasyon ni Mason sa sistema, ngunit bigla siyang na-lockout. Ilang sandali pa, natuklasan ni Madison ang katotohanan si Manafort mismo ang nag-a-access sa sistema. Sa loob ng club, dinala ng bouncer sina Jesse at Mason kay Kamal. Sinukat ni Kamal si Mason at ngumisi, kinukutsa siya at sinasabing pinagtaksilan siya ng sarili niyang bansa. Hindi sumagot si Mason. Direkta niyang sinabi na kailangan niya ng paraan para mailabas ang dalagita sa bansa gamit ang bagong identidad. Ipinaalala ni Mason kay Kamal na nagawa nitong mag-operate ng walang hadlang sa loob ng maraming taon dahil sila ni Manafort ang nagbibigay alam sa mga awtoridad tungkol sa mga karibal ni Kamal, inaalis ang kompetisyon at pinananatiling ligtas ang negosyo nito. Nagkibit-balikat si Kamal at sinabing wala na si Manafort. Umiling si Mason at nagbabala na si Manafort ay wala ng limitasyon at mas makapangyarihan kaysa dati, isang banta sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Mason na sa sandaling pumasok siya sa bar, tiyak na nakilala siya ng mga security camera. Ibig sabihin, sa loob ng ilang minuto, hahanapin na siya ng mga operatiba ng MI6 sa loob ng ilang daang milya. Nag-alok si Mason ng kasunduan, aasikasuhin niya si Manafort at ibabaon ang lahat ng kanilang lihim kung tutulungan ni Kamal si Jesse na makatakas. Matapos mag-isip, sinabi ni Kamal na maghintay sila sa pribadong silid. Nakiusap agad si Jesse kay Mason na sumama sa kanya, ngunit sinabi nitong para sa kanya lang ang kasunduan. Naunawaan ni Jesse ang ibig sabihin. Sinabi niyang gusto nitong mamatay dahil kung talagang nais nitong mabuhay, sasama ito sa kanya. Tahimik na sumagot si Mason na ang mga taong tulad niya ay hindi nabibigyan ng normal na buhay. Sinabi niyang maging matatag siya. Hiniling ni Jesse na mangako itong hindi siya mamamatay. Hindi sumagot si Mason. Samantala, inutusan ni Roberta ang kanyang tactical team na hulihin ng buhay si Mason at ang dalagita. Sa kabilang banda, iniutos ni Manafort sa kanyang grupo na patayin silang dalawa, binibigyang diin na ang dalagita ang kahinaan ni Mason. Bumalik si Kamal na may bagong identidad para kay Jesse. Ipinaliwanag niyang ipadadala siya sa Spain at pansamantalang mananatili sa isa sa kanyang safe house. Sinabi niya kay Mason na aalis ang bangka mula sa Isle of Dogs sa loob ng 30 minuto. Nag-radio ang tactical team kay Roberta na 2 minuto na lang at naroon na sila. Agad niyang napagtanto na ang mga armadong lalaking pumapasok sa club ay tauhan ni Manafort. Napansin ni Mason ang papalapit na mga gwardya. Kalmado niyang inakay si Jesse sa gitna ng karamihan habang palihim na pinapabagsak ang ilan sa kanila.
Ngunit kalaunan, naipit sila. Nagpaputok si Mason at nagdulot ng kaguluhan sa buong bar. Hinawakan niya ang kamay ni Jessie at itinulak ito palabas sa gitna ng kaguluhan. Sa sagupaan, nasaksak si Mason ng isa sa mga lalaki. Tumalon si Jessie sa umaatake at sinubukang sakalin ito mula sa likod. Sa gitna ng kalituhan, nabaril ito ni Mason. Ngunit may isa pang lalaki ang humablot kay Jessie at kinaladkad siya palayo. Agad na tinawagan ni Mason si Booth at sinabing nakuha ng mga tauhan ni Manafort si Jessie. Nahak ni Booth ang mga kalapit na kamera at mabilis siyang natunton. Sinabi niyang dinadala si Jessie patungo sa isang itim na transit van. Namataan ng tactical team si Mason, ngunit mabilis niya silang pinabagsak gamit ang eksakto at episyenteng galaw. Nakipaglaban siya hanggang sa marating si Jessie at mailigtas ito. Sa sandaling iyon, nakita niyang papalapit si Workman. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng motorsiklo at mabilis silang umalis ni Jessie. Nakarating sila sa pantalan at sa hagdang pababa sa mga pier. Dumating sila kasabay ng pagdating ng bangka. Hinarap ni Mason si Jessie at tiniyak na magiging maayos siya. Nakiusap si Jessie na sumama siya upang mamuhay sila ng normal. Maingat na sinabi ni Mason na ito lamang ang paraan para mailigtas siya. Iginiit ni Jessie na ang pag-alis nila ng magkasama ang tanging paraan para mailigtas din siya. Ngumiti ng bahagya si Mason at sinabing nagawa na niya iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Workman at nagpaputok. Mabilis na itinulak ni Mason si Jessie papunta sa bangka habang wala siyang magawa kundi manood. Nagkaroon sila ng marahas na labanan. Sa huli, nanaig si Mason at napatay si Workman. Kinabukasan, umiinom ng whiskey si Manafort nang mapansin niyang nakahandusay ang ilan sa kanyang mga gwardya sa damuhan. Lumapit si Mason. Kalmadong sinabi ni Manafort na minsan siyang naging pinakamabisang sandata niya, ngunit nilabag niya ang pangunahing tuntunin ng Black Kite's katapatan. Sa halip na tapusin ang misyon, pinili ni Mason ang kanyang konsensya. Ibinunyag ni Manafort na hawak na niya ngayon ang buong Black Kites at inalok si Mason na muling sumama sa kanya. Isang putok lang ang isinagot ni Mason. Pagkalipas ng 3 buwan, tahimik pa ring minamanmanan ng MI6 si Jessie, umaasang baka maakay sila nito kay Mason. Sinabi ni Roberta sa kanyang team na nakapagtago si Mason ng 10 taon, ngunit lumabas din ito. Para kay Jessie, ibig sabihin ay may pag-asa pa ring muli siyang magpakita. Biglang gumalaw ng bahagya ang isa sa mga surveillance camera. Isang manggagawa sa malapit ang nag-abot kay Jessie ng sobre, sinabing ipinabibigay iyon ng isang kaibigan. Binuksan ni Jessie ang sobre at nakita ang isang itim na pyesa ng reyna sa chest sa loob. Agad niyang tinanong kung nasaan ang lalaki. Sumagot ang babae na naroon lang ito kanina. Ngumiti si Jessie, na pagtantong tinupad ni Mason ang kanyang pangakong manatiling buhay. At hanggang dito na lang natapos ang istorya ng pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe, upang lagi kayong updated sa panibago nating upload.